Sisimula na ang construction ng North Luzon Expressway Harbor Link matapos ang groundbreaking ceremony ngayong umaga sa Valenzuela. Ang proyekto idudugtong ang NLEX sa port area sa Maynila. May news to go si Claire Delfin live. Claire. Yes, Howie, kasalukuyang ginagawa itong groundbreaking ceremonies para sa pagtatayo o konstruksyon ng Connector Road o Expressway na eventually magdudugtong sa NLEX at SLEX. Matapos itong groundbreaking ceremonies, sisimula na agad ang konstruksyon ng NLEX Harbor Link. Ito yung first phase ng NLEX-SLEX Connector Road Project na layong magkukonekta sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Sa NLEX Harbor Link, ikukonekta ang NLEX sa port area sa Manila. May dalawang segments ang NLEX Harbor Link na ito. Ang una ay ang segment 9. Ito yung magsisimula ang konstruksyon agad ngayon. Ito ay 2-kilometer expressway mula rito sa Smart Connect Interchange sa NLEX papuntang MacArthur Highway sa Valenzuela. Inaasahang matatapos na ito sa kalagitnaan ng susunod na taon. Pero bago pa matapos ito ay sisimulan na rin sa unang quarter ng susunod na taon ang segment 10. Ito naman ay ang expressway mula sa MacArthur Highway papuntang C3 sa Caloocan na malapit sa pier o harbor area. Inaasahang matatapos naman ito sa loob ng 2 taon. Ang NLEX sa Harbor Link na ito ay may budget na 10 billion pesos. Pangunahing magbibenepisyo sa NLEX Harbor Link ang mga nagmamaneho ng truck na magdadala ng mga produkto mula o papuntang pier. Pag naitayo na ito, 24 hours na ang oras o ang travel time ng mga truck. Ngayon kasi ay may truck ban sa main highways mula 6 a.m. hanggang 9 p.m. Pero bago pa matapos ang kontraksyong nitong buong NLEX Harbor Link ay sisimulan din sa susunod na taon ang paggawa ng second phase ng NLEX-SLEX Connector Road. Ito ay expressway mula C3 sa Caloocan hanggang sa SLEX sa May Buendia Road sa Makati. Inaasahang aabot ng 2.5 taon ang pagtayo nito. 22 to 24 billion pesos naman ang pondo para rito. Ang buong proyektong ito ay nasa ilalim ng public-private partnership sa pagitan ng gobyerno at Metro Pacific Tollways Corporation. Ang Metro Pacific ang sasagot sa 70% ng project cost. Ang aim namin is to really expand the expressway network in the Philippines, no? And also to make travel more convenient for our motorists. By doing all these extensions, no? And if you notice, the extensions are all in Metro Manila where traffic is really congested. We bring expressway travel to the heart of the country. Howie, inaasahan din sa proyektong ito ay maibsan din ang traffic sa ilang main highway sa Metro Manila, particular dyan yung EDSA kasi yung mga sasakyang papunta o mula north or south or vice versa ay hindi na kailangan dumaan sa EDSA kundi diretso na sa expressway na ito. Bukod syempre sa easing ng traffic ay malaking bagay rin ito para sa trade and investment. Howie? Maraming salamat, Claire Delfin.